Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang agawan para sa Rookie of the Year Award ay dikit nga sa pagitan ng number 1 pick Cooper Flagg at number 4 pick Con Canupel. Ang former college teammates and roommates ay nagpapakita ng performance na hindi natin madalas makita mula sa isang rookie. Si Cooper Flagg ay solid stats pa rin nga ang pinapakita. Nagtala pa lamang siya ng 26 points, 8 rebounds, and 7 assists. And the game before that ay 32 points, 4 rebounds, and 9 assists. Subalit bibihira nga ito na magresulta sa mga panalo. Habang si Con Canupel at ang Charlotte Hornets ay nasa 9 seed nga ng Eastern Conference. Tabla lamang ang kanilang record sa 8 seed and only 2 games behind sa 5th seed Atlanta Hawks. At isa nga sa mga nangunguna sa team na ito ay si Con Canupel, tulad lamang kanina kung saan tinalo nila ang New York Knicks sa score na 114-103. Nagtala ang rookie ng 26 points, 11 rebounds and 8 assists on 9 of 14 shooting sa field and 6 of 10 shooting naman sa 3-point line. Tumulong din sila Melo Ball with 22 points, 5 rebounds and 6 assists. 21 points, 8 rebounds din si Brandon Miller at 17 points, 5 rebounds naman si Miles Bridges. Ang magagandang performance nga ni Con Canupel ay nagre-resulta sa mga panalo, habang hindi nga ito ang kaso kay Cooper Flagg kahit na kung tutusin ay mas malakas nga ang roster na meron ng kanyang team sa umpisa ng season na ito. Si Canupel nga ay naglaro din ng mas madaming games at may stats na 19 points, 5 rebounds and 3 assists per game on 49% shooting sa field and 44% shooting sa 3-point line. Sino ba sa palagay nyo ang mas deserving ng Rookie of the Year Award? Si Cooper Flagg ba o si Con Canupel? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Lakers. Sila ngayon ay may 3-game advantage sa 4th and 5th seed at 4 games naman sa 6th seed Houston Rockets dahil sa kanilang tiebreaker advantage. With only 9 games remaining ay kailangan lang nga nilang manalo ng at least 5 beses pa dito upang matiyak na hindi sila malaglag sa 6th seed. Ganun pa man ay hindi nga sila pwedeng makampante o mag-relax. Dahil bagamat makakalaban nga nila ang Brooklyn Nets bukas at Washington Wizards naman sa sunod, mga team nga na nasa dulo ng standings, may matinding hamon pa din nga sila na makakaharap sa last 9 games na ito. Andyan nga ang Cleveland Cavaliers sa malakas din na team na nakikipaglaban din para sa 3rd seed ng Eastern Conference. Masusundan niya ng OKC Thunder na alam naman nating lahat na sila ang kinoconsider ng madami bilang ang best team sa NBA ngayon. At 2 beses nga nila ito makakaharap mga kaibigan. At big game din nga ito para sa OKC dahil kung matatalo nga sila ng 2 beses ay andun ang posibilidad na maangatan sila ng San Antonio Spurs para sa best record sa buong NBA. Andyan din nga ang Golden State Warriors sa posibleng may Stephen Curry na sa oras ng kanilang tapatan. Andyan din ang Phoenix Suns sa tinalo nga sila ngayong season at ang Dallas Mavericks sa may kahinaan subalit may chance ngang uminit bigla si Klay Thompson at expected na talagang magtotodo si Cooper Flagg dahil sa dikit na agawan para sa Rookie of the Year Award. Sa palagay nyo ba ay kandado na ng Lakers ang number 3 seed sa West?